Maraming salamat sa Panginoon. At bilang pasalamat, palakpakan po natin ng isang Nagpapasalamat din po ako dahil kumilos ang Panginoon sa buhay namin. Dahil pagsundo ko kagabi, kahapon kay Sister Tess, ay halos di na makalakad dahil sa kanyang gout, no? So, ayaw niya ipasabi yan, pero kailangan ipahayag dahil sa kabutihan ni Lord. Kagabi, umiiyak siya dahil di makatulog. Kaya pinag-pray ko siya, I speak the principle of faith, of healing. Kinausap ko yung sakit niya, pinalayas ko. Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Dahil ang naniniwala kami na ang lahat ng sakit ay hindi bigay ng Diyos, kundi bigay ng kalaban ng Satanas. Because He is the source of all sickness and diseases. But ang plano ng Diyos is to heal all and to save all. No? So tandaan po natin, at purihin ng Panginoon ngayon, pag ngayong umaga, bago kayo pumunta rito, hindi siya makalakad. Talagang umiiyak siya ulit. Dahil pinipigilan talaga siya, dahil alam niya na siya magbabasa ng scripture. So, ayaw siya pabasahin. So, sabi ko, labanan mo yan. Talunin mo yan. So, sabi ko kay Darling, ikaw ang magbabasa pag hindi nakarating ang tita mo. Sabi ko. Pero sabi ni Sister Tess, pupunta ako, kahit na masakit ang paa ko, lalabanan ko. So, praise God. Talagang naligos ka agad, bilis. Kaya, ang Panginoon, hindi tayo pinababayaan sa lahat ng oras. Nandyan lang palagi. Basta magtiwala lang tayo at manalig na siya ay ating Diyos na buhay. At hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. No? At speaking of anak, pag-anak, nagsimula sa bata. No? So, ang nabasa natin scripture na ito, ang tagal kong pinag-pray ito. Ang dami kong pinagpilian na mensahe na pray kasi ako, sabi ko, nagdasal ako, Panginoon, ang ibigyan mo sa akin, ibigyan mo ako ng mensahe para sa iyong mga anak sa darating na Biyernes, sabi ko, o sa pagdating ng panahon na ako ang mag-preach, ibigay mo sa akin yung napapanahon at talagang tugma sa kasalukuyang kalagayan ng aming church, ng aming mga membro. And lo and behold, God gave me this scriptures, this message. No? So, binabasa ko nga ito. Sabi ko, bata, yung bata, ano bang katangian ng bata? Sabi, huwag tayo maging bata na pwedeng ihagis-hagis. Ano bang katangian ng bata? Di ba, bata, halos hindi siya mabubuhay mag-isa. Kailangan alagaan, wala pa nga doon sa tiyan, no? Nung ipaglilinis siya o ipagbuntis, ingat na ingat ang magulang. Noong panahon namin, wala pa yung mga prenatal, prenatal check-up. Panay hilot lang, no? So, hindi mo alam kung anong lalaki ka o babae maging anak mo. No? Pero ang mahalaga dito, yung magulang, mga nanay, ay ingat na ingat doon sa pinaglilihin niya, pinagbubuntis niya. Hanggang sa ipanganak, ang bata kailangan alagaan, arugain, dahil hindi niya kaya mabuhay mag-isa. Papainumin mo ng gatas, babalutan mo ng lampin, kukumutan mo, ni ayaw mo makagat ng lamok. Diba? Naalala ko nga nung ipinanganak yung apo ko. Kaya nung mabasa ko yung toast around, no? Sabi ko, ganito yung apo ko, yung panganay na apo ko, si Fonsi, no? Pinanganak yun. Kasi malapit kami sa kasada, yung bahay, doon sa Binangonan. Pagka dumadaan yung, paakit yung sa amin, we are 150 away from the road, no? Inner road, paakit doon sa mga subdivisions. Ipaakyat, siyempre haharot yung mga bubuelo yung mga motor, no? Mga tricycle. So maingay. So pag narinig niya yun, matatakot siya, iyak siya.
Eh, ang layo lang namin sa main highway is mga 300 meters. So, din niya pagkano yung mga jeep naghahabulan. So, sabi ko, tanong ko, paano ba itong, kasi iiyak siya ka, oras na makarinig siya ng gano'n eh. So, ang ginawa ko, sabi ko lang, ay, nakutalin mo doon sa tabi ng kalsada sa umaga, pagising. Paaraw mo, pag pinapaaraw, tapos ihagis mo. O, dinala ko siya doon. Totoo, sinunod ko yun. Pagdating doon sa tabi ng kalsada, hinahagis ko si Fox. Iyak siya noon ay, at sasaluhin ko. Sabi ng mga, ingatan nyo, baka hindi nyo masalo, sinigto yan, bagsak ang ulo. Sabi. So, praise God, talagang yun pala ang gamot doon sa nervyoso na bata. Alam niyo mula noon, hindi na siya takot, nawala yung nervyoso. Kaya naalala ko yung apo ko doon dito sa verse na ito, no? Yung dapat hindi ka, dahil ang bata, kahit na saan may hagis, kahit na saan mo puntalhin, Allah, di ba? At ang bata, sobrang tiwala niya sa iyo. Pag na kasanayan niya na talagang iniingatan mo siya. Nasubukan niyo na yung bata na umaakyat sa mataas na puno. Tapos, pag tumingin sa baba, hindi na makababa. Takot na. Iiyak na yun, hindi na bababa, kakapit na ng gusto yan. Pero pag ikaw, ang tatay, kay lolo lalo na. No? Na alam niya palagi nag-aalaga sa kanya. Sabi ko, Pons, sabi ko, talon, nandito si Daddy. Daddy tawag sa akin ni lolo. Alam niyo, isang sabi ko lang, tatalon na yan. Tuwang-tuwa pa. Ganon, dapat tayo ng mga tao, no? Sa tiwala natin sa Diyos na hindi tayo mababayaan. Anong sinabi ng Diyos na pag tumalon ka, dahil alam mo, sasaluhin ka ng ating Panginoon. At hindi lang isa sumasalo sa atin, di ba? Si Lord Jesus at ang God the Father, ang ating Ama. Amen? So, bigay ko muna yung background nito at natural, no? Kung ano yung verse, nagsumpis-umpisa, ang background nito, yung verses before that. Tama? So, ang Ephesians kasi ito, sulat ni Paul sa mga Ephesians, na ito yung, ang Ephesians kasi ay isang, Ephesus ba, na isang maunlad at mayamang lugar, no? Pero at that time, maraming kumakalat na false doctrine, mga false prophets, no? Mga teachers. So, sinulatan ni Paul yung mga taga-Ephesians, no? Na makita natin sa Ephesians 11, sabi niya, Christ gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastor and teachers. So lahat po tayo, halos andyan tayo kasali dyan, no? Anong purpose ba? To equip for the work of service to the building up of the body of Christ. Di ba? Para ma-equip sila, matuto tayo. Hanggang saan, bakit? Anong purpose? Bakit kailangan ma-equip ang mga saints, yung mga workers? Because we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. To a mature man, to the measure of the stature of which belongs to the fullness of Christ, who is the head. No? So, ito yung background nito na kaya nakarating tayo doon sa verse na ito ng verse 14 to 16. No? So, sinasabihan niya yung mga workers doon, yung mga believers, no? Na huwag tumulad na hindi na tayo mga bata na maliliit. No? Sabi niya, then we will no longer be little children na tossed and carried about by all kinds of teaching that change like the wind. Diba? Kasi nga, kahit saan mo dalhin, kung bata ka, matadala mo, madaling maguyo. Diba? Madaling madala sa gusto mong pagdalahan. Madaling maniwala sa mga maling katuruan. No? So, we will no longer be influenced by people who use cunning and clever strategies to lead us astray. Ito yung mga tao na sa atin marami yan, sasakay sa bus, kung ano-ano, o yung mga magkipagdebate sa plaza, no, na isasabihin nila kung ano-ano na against the gospel truth na hindi base sa Biblia, katulad ni Jesus, kundi
base sa kanilang sariling pananaw, sariling interpretasyon, no? And 15, instead, as we lovingly speak the truth, we will grow up completely in our relationship to Christ, who is the head, no? And He makes the whole body fit together and unites it through the support of every joint. As each and every part does its job, He makes the body grow so that it builds itself up in love. Sa ibang version is to edify, no? The church in love, the body, no? Pinag-aralan ko ano kaya ibig sabihin ito, anong gusto bang, anong title na ibibigay ko, no? Naaayot o napapanahon para sa atin, no? Ang ibinigay sa akin, praise God, binigay sa akin ni Lord ito. Diba? This is a building na going bigger, from small, bigger, and yung malaki, no? Pero sabi niya, hindi lang basta pala ito yung building, no? Pero essentially, ito yung verse na ito, ang ibig niya sabihin ay ito, yung mga members ay lumalaki. Lumalago. Hindi po lumalaki sa height, ha? Sorry po sa mga tatamaan, no? Pero hindi po ito lumalaki sa edad o lumalaki sa edad, kundi lumalaki po sa spiritual, sa pananampalataya, no? So, ang ipinigay sa akin title ay ito. Are you growing? Lumalaki ba kayo? No? Paano ba lumaki ang isang Kristiyano o ang isang church? Sabi i-share ko lang to, ni Josh Hunt, isang famous at talagang author ng mga Christian books. At I don't know, but he once lived in Davao City, kung ito nakakadagdag sa ating but he is now living in New Mexico, USA, no? Ang sabi nila daw, i-share ko lang kung paano nila pinalago yung kanilang Bible study at saka yung church nila. Ito lang, no? Sabi nga, ito nga, the church growth ay hindi lang para sa church building, but it might be better simply to think of the salvation of souls, no? And how such is effected, kung paano mapapalago, no? Ito sabi ni in his book, sabi ni Josh Hunt, how to get 90% of your visitors to join your church. Sabi niya, fasten your seatbelt, friend, because this is the most high-powered approach we have. I do not know anything that works better than giving Friday nights to Jesus. Today is Friday, right? Tama-tama ito sa atin. Giving Friday nights to Jesus will reach more people in less time than any method I know. In fact, if you give Friday nights to Jesus and your class does not double in 2 years or less, it probably cannot be done. Ito yung class yung Bible study class nila. The really unbelievable things that giving Friday nights to Jesus is more fun than Six Flags. Ang Six Flags po ay ito ay theme park in around US. No, na maraming mga mini games, no, para sa mga bata, the whole family, no? So masaya. So sabi niya, it's more than Six Flags. It's a theme park in America. We did not dream this ministry up. God led us into it through His sovereign working out of the circumstances of our lives. Here is how it works. Sabi niya, a few weeks later, we invited another couple, no? Sabi nga pala, doon pagkatapos ng meron pa. Ang ginawa pala nila ay nag-invite sila ng mga couples, no? In-invite nila sa bahay nila, nag-dinner sila. Naglaro sila ng cards. Of course, walang pera. Cards lang. Nagkwentuhan, nagsabi sila ng jokes, no? Nagkwentuhan lang without even mentioning Jesus. Without even mentioning the Bible study. Without even mentioning the church. No religion was discussed during the night that they had visitors. No? Anong nangyari? Yung inimbita nila after 1 week, nag-attend po ng church nila. Wala, tandaan po natin, naglaro lang sila, kwentuhan, hindi sila bumanggit tungkol sa religion.
Pero yung mga tao yung nag-attend ng church. So, ito na yun. Kasi maraming dalawang slides pa yun eh. So, pinutulungan lang. So, a few weeks later, we invited another couple over. We played cards, we laughed, we ate dessert, we had a good time. Guess what? After a few weeks, they joined the church and became very active in the group. After 6 months of this, I did a little research. I discovered that 45 couples who would have been prospects for our class had visited the church during that time. We were able to have 10 couples to our house to play cards. 9 out of this 10 joined the church and became involved in the class. I don't know of any method more effective in assimilating visitors than this hospitality ministry. And I remember one of our leaders meeting, Sister Josie mentioned this one. Am I right, Sister Josie? Ito, binanggit niya ito, Sister Josie. Hospitality ministry. Just ponder about this, brothers and sisters. This is just one method. Isa-isa lang ito sa paraan kung paano tayo, kung paano invite tayo ng members. No? So, why do we need to grow? Why do we need to grow? This verse, there are several reasons why we should grow as a Christian. Number one is, in order to be obedient to whom? In order to be obedient, sabi niya in 1 Peter 1:22. Pakibasa na, 1, 2, 3, please. Love each other with a warm love that comes from the heart. After all, you have purified yourselves by obeying the truth. As a result, you have a sincere love for each other. Amen. So, sinasabi niya rito, amen, yung obedient to the Word of God, to the gospel truth, to what Jesus is talking about, is teaching us. Ito sabi niya, love each other with a warm love that comes from the heart. Diba? Ito yung pag-ibig, no? Na i-sinishare natin kung paano kamahal ng Diyos ang tao. No? Sinishare natin. Sabi niya, after all, you have purified yourselves by obeying the truth. Ano ba purified yourself? Ito yung Holy Spirit na purify tayo sa ating mga selfish aims and desires. The Holy Spirit purified us. Diba? So, dahil inobey natin yung truth, yung gospel truth. So, we have, as a result, you have a sincere love for each other. Diba? Hindi yung sasabihin mo, kaya nga my love, you know? It's the way you say it. Diba? Tulad mo, may mag-i-evangelize ka. Sasabihin mo sa nakita mo, ikaw ba yan? Pwede bang sabihin mo, ano bang mahal ka Diyos? May love ba doon? Wala po sa love yun. No? Walang love yun. Siguro, pag sa'yo, brother ka, o kabayan, hindi ka pang makausap sandali, meron kami share sa iyo na magandang balita. Ang pinakamagandang love story ng daigdig, ang pagmamahal ng Diyos. Amen? At ang pangalawa, ay to avoid being led astray. Sa 2 Peter 3:17, pakibasa po ulit. 1, 2, 3. Dear friends, you already know these things. So be on your guard not to be carried away with no principles. Then you won't fail for our proposition. But grow in the goodwill and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Glory belongs to Him now and for the eternal day. Amen. Ang ibig sabihin nito, dear friends, you already know these things. Ano bang sinasabi ni Peter to? Ni Paul. Ang ibig niya sabihin, yung mga false prophets, finuruan na po niya yung mga tao doon. In-explain niya maraming false prophets doon na nagtuturo ng false doctrines. No? Kaya sabi niya, you already knew these things. So be on your guard. So mag-ingat kayo.
alam niyo na maraming gumagala na mga false prophets, false teachers na teaching you the wrong way, the wrong truth, no? So, but grow in good, sabi niya, knowledge of goodwill of our Lord Jesus Christ. Lord, it belongs to Him. So, ito yung ibig niya sabihin dito, no? Na mag-ingat para hindi mahulog sa maalis doon sa kinalalagyan natin na katotohanan, no? Mga kapatid, ang lahat po ng sinasabi dito ay hindi, nung panahon na yun, ay para sa mga early Christians. Ito po sinasabi doon sa lahat po ng nasa Biblia, lahat ng scriptures po, ang lahat ay mayroong, kung tingnan mo yung context, yung time, yung culture, tingnan natin. Pero, ang suma total po dito, isipin po natin na ang lahat ng sinabi ng Diyos, kahit may mga sinasabi kung sinong author, di ba, ng libro, pero ang dapat natin lang tandaan ay ang author, ang tunay na author, kahit na ibang tao ang sumulat ng libro na yan, ang tunay na author ay ang Panginoon Diyos. No? At ang tunay na recipient, ang tunay na pinapatungkulan ay hindi lang yung mga early Christians, hindi lang Ephesians, hindi lang mga tao Colossians, hindi lang mga Corinthians, kundi po ang mga Christians of today. Kaya ariin po nyo, yung mga binabasa natin dyan na mga mensahe, mga scriptures, ay para po sa atin ngayon, no? Patungkol po sa atin, para makarelate po tayo, no? Huwag na natin isipin yun noon, no? Sinasabi lang doon sa mga tao noon, eh. Diba? Taga-Ephesians, hindi naman tayo taga-Ephesians, taga-Philippians tayo. Dahil taga-Philippines tayo, di ba? So, amen? So, tandaan po natin, para makarelate po tayo ng maayos, no? Na tayo ngayon ang pinapatungkulan ng mga salitang ito, no? At so pangatlo, kung bakit tayo dapat mag-grow bilang isang Kristiyano ay to be a skillful adult, no? Medyo mahaba-haba to, pero babasahin ko lang mabilis, no? We have a lot to explain about this, but since you have become too lazy to pay attention, explaining to you is as hard. Ito po yung mga Kristiyano na tamad, no, na mag-aral ng salita ng Diyos, no? Tamad mag-a-attend ng mga services, no? By now, you should be teachers. Instead, you still need someone to teach you the elementary truth of God's Word. You need milk, not solid food. Diba? Kasi baby kayo eh. Christian pa. Kung hindi ka nag-aaral, wala ka pa. So, kailangan pala yung malalambot na mga pagkain. Yung mga basic truth pa lang. Hindi pa yung hard doctrines, no? Na pinag-aaralan ng mga leaders, ng mga teachers natin, no? And all those who live on milk, natin, lack the experience to talk about what is right. They are still babies. So, kung baby ka, paano mo masasabi yung right or wrong? Diba? Kasi baby ka pa, hindi mo pa alam. Wala ka pa experience. Hindi tulad na yung mga vintage, no? Marami na kaming pinagdaan ng experience. Ang sabi ko nga doon sa school namin, sa Bible school, nung tinanong nila ako one day, one night, o isang klase namin, kung ilang taon na raw ako. Ang sabi ko sa kanila, I am an 18-year-old man with a 48 experience. Years of experience. 48 years of experience. So 18 lang ako, but I have 48 years of experience. Diba? So, yun ang sinasabi na kung bata ka pa, hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, talagang baby Christian ka pa, wala ka masyadong alam. So, paano mo masasabi yung masasabihan yung gusto mong abutin kung alin ang tama o mali? However, solid food is for mature people whose minds are trained by practice to know the difference between good and evil. Ito na nga yan. So, kung ikaw ay mature, okay, marami ka nang napag-aralan, marami ka nang natutuhan, dinaanan sa buhay, masasabi mo na kung ano, ma-differentiate mo, ma-discern mo yung tama o mali. So, sasabihin mo sa mga tao na humingi sa'yo ng advice siguro, ay masasabihin ko ang tamang advice, no? And number 4 is to be of the same mind. Pakibasa po, 1, 2, 3. Brothers and sisters, I encourage all of you in the
the name of our Jesus Christ, to agree with each other and not to split into opposing groups. I want you to be united in your understanding and opinions. Amen. Nangyari po ito sa amin, no? Hindi ko na babanggitin. Basta nangyari ito, na-experience namin ito. But, kaya nga, itong church po natin ngayon, ay mayroon kami ngayon na every Saturday evening, mayroon kaming refresher course. Mayroon kami pong, nag-aaral po kami lahat ng leaders, Bible, lalong maraming mga Bible study group leaders, na ito po yung purpose namin, na magkaroon kami ng one mind. Na kung may nagtanong sa amin tungkol sa kahit anong tanong sa Biblia, tungkol sa Diyos, tungkol sa Biblia, ay iisa lang po ang sagot namin. Iisa lang po. Kahit na sinong tanongin mo sa amin, tanongin mo ako, tanongin mo si Brother Oka, tanongin mo si Brother Lito, isang tanong, iisa po ang sagot namin. Kahit na si Brother Christian, alam niya kung ano yung Christian. Alam niya yun. Di ba? Alam niya yun. Kasi mula panganak yan, Christian na yan. Amen? So, ito po yung ibig sabihin dito, no? Na dapat tayong mag-grow para magkaroon tayo ng isang mind. In one accord, we speak of the same God, one God, and one doctrine. Na mayroong Trinity, okay? Na salvation, one saved, saved forever. Diba? Amen? That we are saved by grace and not by works. Diba? Ephesians 2:8. Ito yung mga klase ng doctrine na sinasabi natin na iisa kahit na sino, kahit na yung membro natin dito, alam nila kung ano yung Ephesians 2:8. That you are saved not by works. Sabi nga ni Pastor Francis kanina, the exhortation niya doon sa Lord's Supper, Lord's Table, ay you are not saved by the baptism, but you are saved by the grace of God. Amen? Amen. And next one, why do we need to grow as a Christian is to truly be an asset. No? Nakibasa po? 1, 2, 3. Then the apostles, the spiritual leaders, and the whole church decided to choose some of their men to send with Paul and Barnabas to the city of Antioch. They chose Judas, called Barsabbas, and Silas, who were leaders among the believers. He also gave apostles, prophets, missionaries, as well as pastors and teachers as gift to his church. Amen. So dapat natin mag-grow para maging gamit po tayo sa ating Panginoon, sa ating church, no? Kailangan po na mag-grow tayo para magamit tayo bilang teachers, bilang pastor. Ito po yung ibig sabihin na kahit na aser ka lang, huwag mo sabihin, ako lang aser lang, o tagabit-bit lang ng ano. Ito po yung sinasabi, may mga role tayo na hindi lang nabanggit dito, pag ibig sabihin nito is lahat ng role na ibinigay ng Panginoon ay mahalaga po sa atin. No? Amen? And next one, why do we need to grow as a Christian? Is to fulfill the purpose for which we have been created. No? Ibasa po ulit. 1, 2, 3. After having heard it all, this is the conclusion. Fear God and keep His commands, because this applies to everyone. So wherever you go, make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach them to do everything I have commanded you. Remember that I am always with you until the end of time. Amen. Ibig sabihin nito, ito yung nung nilalang tayo ng Panginoon, mayroon tayong purpose na nasa isip niya, mayroon tayong dapat gampanan. At ito yung isa sa mga purposes na ibinigay ni Lord. Ito yung sinasabi ni Lord Jesus sa Matthew 28:19 na we will go and disciples of men, no? And teach them. So ito yung isa mga purpose natin. Kaya dapat tayo mag-grow para ma-fulfill natin. Ito ay gusto ko ipaliwanag itong after having heard it all, that is the conclusion. Fear God and keep His commands because this applies to everyone. Palagay niyo ba, sabi ni Paul, mag-serve ka sa Panginoon na may takot, nanginginig ka sa nervyos? Hindi po ito ang ibig sabihin. Sa Greek word, yung fear God, ang ibig po sabihin niya is respect, reverence. Ang ibig po sabihin ng fear God, respect God and His command.
See? Ayaw po ni Paul na magsilbi po tayo, ayaw ng Diyos na tayo po ay tatakot na takot sa Kanya, nanginginig tayo. No? Kundi tayo ay susunod sa Kanya dahil mahal po natin siya. Nire-respeto natin siya. Di ba? Para sa magulang mo, susunod ka, inutos ka ng tatay mo, ay dahil mahal mo yung tatay mo, magulang mo. Hindi dahil takot ka. Di ba? Hindi maganda yun na you are living in an environment of fear. Di ba? Takot. Hindi ho talaga maganda yun. And next, so, yung ganito po yung why we should grow. Amin po yung reasons na yan, no? Now, bakit paano tayo mag-grow? Kanina, why do we need to grow as a Christians? Ngayon, pag-aaralan po natin, makikita po natin now how to grow. Paano tayo lalago sa ating pananampalataya? Number one is, have faith. Have faith. In 1 Thessalonians, he said, the one who calls you is faithful and He will do this. See? Sino tumawag sa atin? The Lord, di ba? So, have faith. And faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Amen? And ito, mahaba ito. So, hindi ko na ito. So, nakalagay lang nilagay dyan. So, isulat nyo lang yan at basahin nyo lang sa bahay. No? So, nandyan yan. So, it's have faith. So, this is one way of how to grow as a Christian. Second one is attend every service, no? Kailangan mag-attend tayo ng service, no? Tuwing may service tayo, mag-attend para mag-grow tayo, di ba? How to grow. This is one way of growing as a Christian. The disciples were devoted to the teaching of the apostles, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So may breaking of the bread, nangyari kanina, no? So ito po yun dahil habang nag-umapit tayo ng service, marami po tayong natututuhan. Nakakarinig po tayo ng mensahe ng Diyos. Tulad ngayon, nangyayari ngayon. Diba? Kung wala kayo ngayon to, hindi nyo malalaman ito ngayon. So, dapat na mag-attend tayo ng service para mag-grow tayo. No? Amen? And Ephesians 4:15, sabi niya, instead, as we lovingly speak the truth, we will grow up completely in our relationship to Christ, who is the head. He makes the whole body fit together and unites it through the support of every joint. As each and every part does its job, He makes the body grow so that it builds itself up in love. Ito po yung ibig sabihin ng lahat na yung church natin ay isang body, pero maraming parts. May pastor, ibig sabihin, mayroong pastor, mayroon tayong elders, no? Mayroon tayong vintage, mayroon tayong kids, no? Maraming wala pang antik dito, malapit na, no? So, ibig sabihin nito, yung joint na yung members, tayo lahat sabay-sabay kilos para yung church natin ay mabuo. Kumikilos po tayo para sa isang adhikain, isang purpose, at ang iyon ay ang ating Panginoon na who is the body, who is our church. Diba? Na, He's the head of our church. Diba? He's the head. So, kailangan lahat kaysa yung aseret ka, tagabuhat ka lang ng tagatulong ka lang ng mga pagdadala ng instrument dito, you are a part, brother and sister. Kasama ka. Kahit na tagabigay ka lang ng sobre para sa tithes, sa offering. Kasama ka, isa kayo sa party. Mahalaga ka, hindi kapatid ang iyong papel, no? Na ginagampanan. Di ba? Mahalaga. Kaya huwag po niyo isipin na hindi mahalaga ang papel nyo dahil ganito lang ang ginagampanan nyo. Hindi po. Yun ang ibinigay ng Panginoon na papel nyo sa kasalukuyan. Kaya huwag ka naman mag-stay dyan. Mag-grow ka rin. Di ba? Sikapin mo, mag-grow ka, kapatid. And ito, kadurugong ng Hebrews 10:24-31, no? Mahaba ito. So, ganoon pa rin. Is attend every service. Ito yung mga verses na bakit tayo mag-attend ng service. And number 3 is, do not run away from problems. See? Pakibasa po, James 1, verses 2-4, 1, 2, 3. My brothers and sisters, be very happy when you're tested in different ways. You know that such things of your faith produces endurance. Endure until your testing is over. Then you will be mature and complete, and you won't need anything. Amen.
Ito yung madalas natin na sinasabi, no, na do not run away from problems. Because yung problemang ito ay pagsubok lang. At pag nalampasan mo to, magiging blessing ka sa ibang tao. Di ba? Ulitin ko, tulad ko, nung dumaan ako sa pagsubok, nung nagka-cancer ako, no, nagka-prostate cancer ako, pagsubok yun. Hindi ko, inasa ko sa Panginoon na pagagalingin ako. Umasa ako talaga. Hindi ako nervyos. Si Sister Wife umiiyak. Pero ako, nangingiti lang ako dahil alam ko, hindi ako babayan ni Lord. So, a combination of God's will and God's love, healing na ginamit niya ang doktor. Gumaling ako. Amen. So, bakit ako magiging blessing? Because nalampasan ko yung pagsubok na yon. No? Ganito pala yun. Pag may problema ka, nalalampasan mo, na dinaanan, tapos nalampasan mo, pag may isang kapatiran o kakilala, kaibigan, na nagkaroon ng the same problem as you, yung nangyari sa'yo, sino lalapitan? Ikaw. Tulad ko, yun yung tumawag sa akin. Sabi niya, Brother Ernie, nung nagka-prostate cancer ka, anong ginawa mo? So sinabi ko, kung anong ginawa? Dahil, paano ka napagaling? Yun pala yung sinasabi na magiging blessing ka sa iba pag nalampasan mo yung trials, yung testing, no? Kaya sinasabi rito na huwag kang tatakbo sa problema mo. You face your problem. Even your problem is your face. Sabi nga nila, di ba? Oh, huwag kang matakot, di ba? Kasi, bakit? Because you know that your God is bigger than any problem. Palagi natin sinasabi, huwag tayong matakot dahil mayroon tayong mas malaking Diyos. Amen? Huwag na ilang ko. Naalala ko yung sa eskwelahan eh. Pagka ganyan kami, may ginagawa kami kung sa control. Pag uminom na gano'n, lalagyan namin nasa mic. Tatawanan yung mga tao. Pag meeting kami lang. Lulukuhin namin, meron kaming sound effect eh. Na, yung parang minum, bro. So, natatawa yung mga tao. So, ngayon, wala kaming, sabi ko kay Brother Warren lagyan ng sound effects. Amen? So, yun, so, do not run away from problems because this will make you grow. And number 4, study the Word. Amen? And sabi niya sa Colossians 1:10, we ask this that you will live the kind of lives that prove you belong to the Lord. Diba? Kasi kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, paano masasabi na ikaw ay Christian, no? Na ikaw ay you are a follower of Christ. Hindi pinag-aaralan yung salita niya. Then you will want to please Him in every way as you grow in producing every kind of good work by this knowledge about God, no? To study the Word. And in the 2 Timothy 15, sabi niya, do your best to present yourself to God as a tried and true worker who is not ashamed to teach the word of truth correctly. Because you know the Word. So hindi ka matatakot, hindi ka mahihiya dahil alam mo yung salita ng Diyos. So you immerse yourself in the Word, in the study of the Word of God. Tulad ng mga ginagawa ng ating mga kapatiran, ibang kapatiran dito, mga leaders natin, no? Nag-aaral sila sa Bible School. Kahit na marami na silang alam, pero alam nila na may limit pa rin yung kaalaman, no? So nag-aaral po kami sa Bible School. So praise God, binigyan tayo ng wisdom na gano'n, no? Ito yung we continue to study the Word upang this is one way of how to grow, so you will grow. Immerse. Basahin niyo po yung Biblia from cover to cover, no? Dibdiban. Yung dibdiban, lalagay mo na sa dibdib mo yung Biblia, tapos matutulog ka na. From cover to cover, babasahin mo page at last page, no? Babasahin mo Genesis, title, tapos Revelation ko na. So yun from cover to cover. Huwag po yung ganon, no? Huwag po yung ganon. Huwag. Yung pag-aralan nyo, i-meditate nyo po yung Word of God. Kahit na isang verse lang, isang araw, basta i-meditate nyo kung ano yung meaning sa inyo, ano ba nakaintindi nyo. At sisiguraduhin ko sa inyo,
kahit na iisang verse ang binabasa niyo araw-araw. Tuwing babasahin niyo po, iba yung darating na meaning sa inyo. Iba yung i-reveal ni Lord sa inyo. Amen? Kasi ito lang, ang Bible lang, ang Biblia lang, ang nag-iisang libro na ang author ay katabi niyo. Ha? Present palagi yung author niya. Amen? So, iba-iba, iubusan yung iba-iba revelations. And next is, pray often. Sa atin, pray often. Pero, yung iba, pray often. No? In 1 Thessalonians 5:7, sabi niya, never stop praying. Diba? Sinasabi niya, and Romans 12, be happy in your confidence. Be patient in trouble and pray continually. Diba? Be patient in trouble. Kaya na nasa problema ka, mag-pray ka. Kasi by praying, God will answer and will solve your problem. Amen? Amen? Pag isabi, God will solve my problem. God will solve my problem. Amen. And next is, you need to grow. This, you can grow by teaching others. So, yun, ginagawa na natin to. May mga kapatiran tayo, nagtuturo tayo, may mga Bible study tayo. Diba? Kaya natuturuan yung mga iba. Yung mga lost souls, yung mga gusto natin abutin. Yung mga kapatiran natin na medyo hindi pa masyadong immersed sa Word of God. Diba? Yung parehas ko na konti rin lang naalaman pa. Diba? Pero patuloy po tayong mag-aral. Dahil marami po tayong mga magtuturo sa atin, mga leaders sa kapatiran natin. No? Sama-sama po tayong mag-aaral dahil wala pong perfect dito. Marami pong, wala pong nakakaalam ng Bible from cover to cover. No? So, sabay-sabay po tayong mag-aaral. So, sabi nga sa Acts 8:4, the believers who were scattered went from place to place when they spread the word. Ito po yung nangyayari sa atin. Yung church po natin, marami po tayo. Dati, isa lang po yung Bible study group sa pastoral lang. But dumami po tayo. At lalong gusto natin mas maraming maabot na kapatiran, mga lost souls, ay nag-spread out po tayo. Kaya iba-ibang lugar, marami po tayo Bible study groups. Mayroon sa Busays, mayroon po sa Mangkul, no? May pastoral house sa Karama. So iba-iba, darami pa. At mayroon pang parating sa Internet City yata, no? So, imagine, ito yung ibig sabihin na we teach others so that we will grow. And number one, or last night was be around mature Christians. Sabi po rito, be around mature Christians. Hindi po niya sinasabi vintage, no? O antique. Mature lang po. Hindi po sa edad, kundi po mature in the knowledge of the Word of God. No? Yung ibig sabihin po nito. So, kibasa po. 1, 2, 3. For those who have strong faith, be patient with weaknesses, those who have faith is not so strong. We must not think only of ourselves. We should all be concerned about our neighbor and the good things that we in his faith. Christ did not think only by himself, rather as Scripture says, the insults of those who insult you have fallen on you. Amen. So sinasabi rito na lumapit tayo sa mga mature para o tayo mga mature ay lumapit doon sa medyo mababa pa o mahina pa yung faith, no? At papalakasin natin sila, no? Tuturuan natin sila. We should be concerned about their spiritual welfare, no? Huwag po natin isipin yung sarili natin, kundi isipin po natin ang kaligtasan ng ating kapwa, ng ating mga kapatiran. Amen? Para lalo po tayong lumalago sa pananampalataya. Amen? So, summary na po tayo. 6 reasons why we should grow. Bakit tayo kailangan mag-grow? Number 1 is in order to be obedient. Number 2 is to avoid being led astray. So, para hindi tayo maligaw, yung tamang doktrina o kautusan o kaalaman tungkol sa Diyos ang ating mapag-aralan, no? To be skillful others, para tayo matuto kung ano dapat ituturo natin, no? Skillful tayo. Excuse me po. Excuse me po. Opo.
Amen. So, dapat tayo mag-aral ng salita ng Diyos para maging bihasa po tayo, skillful, no? Yung skillful Tagalog yung parang bihasa, no? Bihasa ka sa pagiging pagbabasa o pagbibigay ng tamang kaaralan, no? Kaaral. To be in the same mind. Ito nga yung ginagawa natin na nag-iisa tayo, sa Asian Church tayo, iisa po doktrina natin. At kahit sino magtanong, iisa po ang sagot natin, no? Hindi pa iba-iba. Na sabi nila, isang church kayo, ba't iba-iba ang sagot nyo? Di ba? So ito, yung ginagawa natin ng church natin, na nag-uusap-usap tayo, at bukas magkakaroon ulit tayo, magpapatuloy tayo na para pag-aralan yung mga tamang sagot na naaayon po sa Biblia. Hindi po yung naaayon sa sarili natin. Lahat to ay based on Bible truth. Number 5, to truly be an asset. Para gagamit-gamit po tayo, no? Pagka tayo po ay isang mature Christian na o talagang ganito na nag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos, ay magiging gagamit-gamit po tayo. Hindi lang bilang pastor, hindi lang bilang isang ordinaryong manggagawa, no? Kundi talagang kahit na saan ka ilagay, magiging kagamit-gamit ka sa gawain ni Lord, no? To fulfill the purpose for which we have been created. So para matupad natin, magampanan natin yung ating ang ating kung bakit tayo nilalang ng Diyos dito, kung ano bang purpose mo, di ba? The purpose driven life. Di ba? Kung meron kang buhay na kapaki-pakinabang, no? Na ginawa ng Diyos. Amen. So, 7 ways how to grow. Have faith. Diba? Magkaroon tayo ng malalim, maalab na paniniwala, pananampalataya sa Panginoon at sa kanyang mga katuruan. At then, every service, no? Kailangan umatin po tayo palagi, no? Dahil sa pag-atin natin, marami po tayo matutuhan, nagpapalakasan po tayo sa ating mga kaibigan, mga kapatiran, no? Amen? Do not run away from problems. Huwag mong tataguhan ng problema. Harapin mo lang. Panalangin mo lang sa Panginoon at tutulungan ka, gagabayan ka. Tandaan niyo yan. Hindi ka iiwanan ng Panginoon kung pababayaan. Study the Word. Ito po yung palagi natin sinasabi na study the Word. No? Pag-aralan natin salita ng Diyos. No? Huwag po natin pababayaan to. Kaya na araw-araw, isang verse lang, matututo tayo para tayo yung lumago ang ating spiritual life, ang ating pananampalataya at pananalig. And pray often, no? Magdasal tayo araw-araw, oras-oras. Pag-isip mo, kailangan pasalamat ka. Pray ka, Lord, pasalamat sa bagong buhay. Dahil pag hindi ka nagising, wala na, no? Finito, di ba? Tapos, di ba? Kaya huwag nyo. Marami pa tayong narinig dyan na kapatiran o babayan, kaibigan, kapag nasalita. May pinapagawa sa akin ito, pero hindi ko kaya. Ano sasabihin niya? Ay, tayo dyan. Huwag po natin babanggitin yun because there's power in declaration, no? Sabi mo, buhay tayo dyan. Di ba? Huwag mo sasabihin na, pati tayo dyan. Di ba? Marinig natin palagi yan, mga kabataan. Huwag natin sasabihin po yun. Buhay tayo dyan. Di ba? But speak positively. Speak. Di ba? Para sa Diyos palagi. And teach others, no? Turuan natin ng iba. No? Palagi, ituturo natin ay based on Bible truth. No? And be around mature Christians. Be around. So, yung mga hindi lang may edad, no? Kundi yung matagal ng Christians na mature. No? Mature Christians. So, okay, bago tayo pumunta sa conclusions, no? Joke time. No? Kanina kasi, napansin nyo, bago ako mag-conclude, malapit na eh. Kasi kaya napansin nyo, hindi ako nag-joke nung una. Kasi naalala ko yung isang kakilala ko na umuwi yung asawa niya, tawa ng tawa. Sabi niya, tawa ng tawa. Kasi, sabi niya, ang ganda ng joke ni Pastor, ang ganda. Ngayon, tawa ko ng tawa, ngayon hindi ko makalimutan. Talaga, ang galing naman ng Pastor, ano bang message? Hindi ko matandaan eh. Kasi natandaan niyo yung joke, di ba? Di ba? Oh. Kaya hindi ako nag-joke. So, alam niyo,
mayroong isang pastor dumating. Galing siya sa bakasyon. Pagdating niya, wow, nagtaka siya. Kasi umalis siya, konti lang yung umaaten sa church. Ang daming umaaten. Puno yung church. Halos umapaw. Sabi niya, doon sa Aser, Sister, ano nangyari? Isang buwan na ako nawala. Umalis ako, konti lang tayo. Pero nung pagdating mo ngayon, isang buwan na ako nawala. Ang dami-daming tao, sabi niya. Ano bang ginawa niyo? Pastor, wala akong ginawa. Okay, bakasyon kasi kayo eh. So, magpapakasyon po kami sa So, I expect, pagbalik ko, puno na ito. Amen? Amen? O, isa lang. Bago tayo mag-conclude. May tatlong bata nagpapayabangan, no? Nagyayabang tungkol sa kanilang daddy. Sabi nung first boy, ang galing ng daddy ko. Ang galing ng daddy ko. Sabi, bakit? Alam mo, sumulat lang siya sa kapirasong papel. Tinawag niya itong poem o poem. Binayaran siya ng $50. Wow, ang ganda naman daddy mo. Sabi ng pangalawa, mas magaling yung daddy ko dyan. Sabi, bakit? Yung daddy ko sumulat sa kapirasong papel. Tinawag niya ito na song, kanta. Binayaran siya ng $200. Sabi niya, wow, ang galing. Sabi niya, wala yung mga daddy mo sa akin. Yung daddy ko. Sabi niya, ano ba nga ng daddy mo? Francis. Ano ginawa ng daddy mo? Sumulat sa kapirasong papel. Tinawag niya itong sermon. Alam mo, lahat ng tao pumunta sa harap at bigyan ng pera. Sabi ba? Amen? Okay. So, ito po na tayo sa conclusion tayo. So, Paul give us these 4 vital signs of his spiritual health. He especially focused on the health of the whole body. Although the individual members must be healthy and growing for the entire body to be strong. Ang ibig sabihin nito, pag mayroon tayong bagong dalo, mayroon tayong inimbita, o kayo mismo, kung kayo'y pupunta o maghahanap, halimbawa, nalipat ka ng bahay o nalipat ka ng lugar o bansa, basta nalipat ka na dati kang, kung may Christian ka pero may dati kang church, o kung wala ka man church, gusto mong maghanap ng church. Kailangan, ang sabi ni Paul, ay hanapin mo itong 4 vital signs of spiritual health sa church na pupuntahan mo, na aatenan mo. Para masigurado. Halimbawa, pumunta ka sa hospital, di ba? Anong gagawin ng nurse? Unang-una, kukunin yung vital signs mo, di ba? Blood pressure mo, titimbay ka, everything. So, it's just like this, no? Kailangan hanapin natin ito, sabi ni Paul, yung 4 vital signs of a healthy church. No? Number 1 is a healthy body has doctrinal discernment. Diba? So yung tayo, meron tayong nag-discern natin yung tamang doctrines, which is our church is doing right now. Palakpakan po natin ang Panginoon dahil ito yung ginagawa sa ating mga leaders. Meron tayo ginagawa natin yan. We are studying to discern the correct doctrine. Amen? Sabi nga na si Ephesians 4:14, pakibasa po, 1, 2, 3. Then we will no longer be little children, tossed and carried about by all kinds of change like the wind. We will no longer be influenced by the people who use cunning like the serpents to reduce. Amen, no? Kasi hindi ka na malilid astray kasi alam mo na yung tamang doctrine. Alam mo na yung tamang katuruan. Amen? Bilisan ko lang. Pangalawa is a healthy body, which is us, no? Practices truth, balance with love. Diba? Ito yung sinasabi niya sa Ephesians 4:15a. Instead, as we lovingly speak the truth, ito yung sinasabi kanina, na may pagmamahal, ibabahagi mo yung katotohanan ng salvation, no? Pangatlo, karutong to, a healthy body grows toward Christ likeness by submitting to His Lordship in all areas, in all aspects of Christ's life. Kailangan, kung worshiper ka, kung follower ka ni Christ, you should be acting, talking like Christ, no?
And Ephesians 4:15b, sabi niya, we will grow up completely in our relationship to Christ, who is the head. So ito po yung ibig sabihin. So pang-apat kita niyo si Paul, sabi niya, he includes himself when he writes, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ. Growing in Christ is a lifelong quest. Even after Paul had been a Christian for many years, he said that he had not yet arrived, but he pressed on toward the goal of maturity in Christ. See, dapat tularan natin din si Paul, no? Na kahit na anong katagal na tayong Christians, no? Tuloy-tuloy pa rin tayo, no? Tuloy-tuloy pa rin tayo. Amen? So, pang-apat is healthy body has every member contributing to the growth of the whole. So, 4:16, sabi niya. Pakibasa po, 1, 2, 3. He makes the whole body fit together and unites it through the support of every joint, as each and every part does its job. Makes the body grow so that it builds itself up. It's in them. Amen. Ito po yung sinasabi ko kanina, lahat po tayo ay membro ng isang katawan. No? Church na ito, na si Christ ang head, no? So bawat isa sa atin na membro, lahat ay dapat gampanan natin ang mga ina-assign o na binibigay sa ating role o dapat gampanan ng ating leadership, no? Ng ating Panginoon binibigay through our leaders, no? Sa mga pastors, no? So mga elders. So huwag tayong magdamdam o huwag nating maliitin kung ano yung papel natin na ginagampanan ngayon sa ating church. Kasi mahalaga po yan dahil tayo lahat ay bumubuo para maging matagumpay upang lalong lumaki at lumago ang ating church. Ano po? No? Huwag ka kapatid masaya na you just enjoy the pleasures or the comfort of the church. Na pupunta ka lang tuwing Friday, uupo ka lang dyan, no? Na manunod ka lang ng proceedings, no? Tapos uuwi ka, tapos maghihintay ka na naman, then you go on your way. Lagawin mo na naman yung dating ginagawa mo, bihistiyo ka na naman. Pagkagaling mo sa church, bihistiyo ka, balik sa dating ugali, no? Huwag po natin gawin yun, no? Huwag hindi na, kailangan mag-mature po tayo, no? So ito po yung apat na dapat natin tingnan sa isang church. And I believe that our church has all these vital signs of a healthy church. Dahil lahat po tayo na parts of the body of this church, lahat po tayo membro, we are growing and growing, no? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, sabi nga sa 1 Corinthians 12:12, for example, the body is one unit and yet has many parts. All the parts from one body, so each with Christ, no? So ito po yun. So sabi sa Philippians 2:12, my dear friends, you have always obeyed not only when I was with you, but even more now that I am absent. In the same way, continue to work out your salvation with fear and trembling. No, sabi ni Paul sa mga taga-Philippians, no? But we can relate this na parang ang nagsasabi nito si Jesus Christ sa atin, no? Di ba? Ano na natin na si Jesus ang nagsasalita nito. Gusto ko lang liwanagin po rito yung marami kasi nagkakamali rito, no? Malapit na tayo. In the same way, continue to work out your salvation with fear and trembling. Iba po yung marami kasi may mga narinig ako dyan, ibang church na ito yung sinasabi ng ang pagkakaintindi lang is you have to work for your salvation. Iba po yun. No? Ito po, work out for your salvation. Sa Greek po, ang ibig sabihin ng work out your salvation o work out, ibig po sabihin nito is continue to do something. Continually do something for completion of fruition. No? Yung gawin mo hanggang sa ma-achieve mo yung bunga, yung fruition. Ma-complete po yung ginawa mo. Diba? Diba? So, diba, work out your salvation with fear and trembling. Ito na naman, yung fear and trembling. Ibig po sabihin nito, respect. Alam mo yung minsan hindi takot eh. Naranasan nyo na ba yung nakita mo yung trust mo?
nakatabi mo, di ba? Minsan nanginginig ka, hindi mo mapagsalita. Di ba? Hindi dahil mo takot yun, kundi excited ka na parang in love ka. Oh, you are in awe. Di ba? Perplexed ka, di ba? You are in awe. Di ba? Ito yung ibig sabihin ng fear, hindi po yung takot na takot ka, nanginginig, hindi. Kundi work out your salvation, no? Continually do something to complete the purpose. No? Ang purpose po nito is yung salvation, ang final purpose po nito is you work continually, di ba? Under, the prospect of sanctification. Perfect. Because we are now in the process of sanctification. So we continually do and obey because we are in the process of sanctification. See? So, ibig sabihin po nito is hindi po yung work for your salvation. Amen? So, tanungin natin ang sarili natin, mga kapatid. No? Nakita natin naiintindihan how to grow and why we need to grow as a Christian. Ngayon, at this juncture, at this point in time, can we just pause a while and ask ourselves, mga kapatid, tanong mo, nasa na ba ako ngayon as a Christian? Can I call myself, can I categorize myself, or can I call myself, am I a mature Christian at this moment? Or am I still a baby Christian? Or am I growing as a Christian? Are you growing? Let's think about this. Let's examine ourselves. Growing as a Christian? And then, are we a growing church? Really? Mga kapatid, nasa inyo po ang kasagutan. Kayo po ang nakakaalam kung anong sagot sa mga tanong na yan. Tanungin niyo ang sarili mo. Tanungin po natin. Kung nasa na tayo, kung saan tayo dyan nababagay sa mga nandyan. Amen? At kapatid, kung sa lahat ng ginagawa mo, sabi mo, lahat ginawa ko na. Pero, tingin ko, hindi ako lumalago o nagmamature. Kapatid, tandaan mo na. Siguro, kailangan what we need o what you need. Kung anong kailangan siguro ay grasya. Grasya. Little grace. Siguro little grace. Grace from God. Grace from God. Brothers and sisters. Tandaan mo natin. God works in mysterious ways. Just pray. Pray continually. Ask yourself. And He will become a mature Christian. Whatever you want. After examining yourself. God says in Isaiah 55:8, your thoughts are not my thoughts. My ways are not yours. Brothers and sisters, are you growing? To God be the glory. Amen po tayo.